pag-surrender, lahat ng mga bagay na naging hadlang sa taong to or mga frustrations or regrets sa taong to, sulat nyo lahat doon. Tapos itupin nyo siya, tapos i-tape nyo doon sa pinaka-cross na DIY cross nyo. Kasi sa Wednesday, susunugin natin yon sa likod. So sabay-sabay tayo magsusunog ng cross. Okay? So again, kanya-kanyang dala, DIY. Huwag naman yung ganito kalaki. Maliit lang. Mahirap sunugin pag ganyang kalaki. Anyway, so yung madaling masunog papel lang, pwede na yun. Yung binilot lang na papel. Yan. Anyway, so, sabi dyan, but as for me, sabi ni David sa Psalm 73, it is good to be near God. I have made the Lord my refuge. Sabi niya, mas mabuti sa akin na maging malapit sa Diyos. Diba? At ginawa niya daw refuge si Lord. Ibig sabihin, yung tulong or saklolo sa lahat ng sitwasyon. And pag sinabi natin kasing year-end na sermon or pag tinawag kasing patapos na yung taon, no? May mga, naturally, nagtatanong tayo kapag nag-reflect tayo or nagmumuni-muni. May mga questions tayo sa buhay na somehow, ito yung mga tanong na gusto natin itanong sometimes. What did I accomplish? Ano kaya yung nagawa natin ngayong taon? Ano yung mga na-accomplish natin ngayong taon? Yan, like si Mac, yan, Hyper-Anid Mac. Yan, tsaka si God. Si Mac, nakita ko yung post niya last time, itong 2025, winter, spring, summer, or fall. Ang ganda ng accomplishment yon kasi nasa Japan sila. Na prayer lang natin yung last year na magkasama sila sa Japan bilang mag-asawa. Kasi pagkakasal ko sa kanila, punta kagad si Kat sa Japan. So, naging prayer natin yun at sinagot ng Panginoon. Kaya last time na nakita ko yung post niya, winter, spring, summer, fall, naging tapat ang Diyos. Amen? So, kaya may na-accomplish. Ngayon, sa atin, ano yung mga accomplishment natin this year na pwede nating sabihin, Lord, thank you. Ano pa? Ito pa, what did I lose? Ano naman yung mga nawala sa atin ngayong taon? Siyempre, may mga gains, pero somehow may mga nawala rin. Like, for example, yung weekly natin pinagpe-pray na si Tita Ani, ayan, ngayong araw na to, ililibing na siya. So, malungkot man, pero tuloy ang buhay. Si Tita Ani naman ay nasa Panginoon na. Pero, ano pa sa mga bagay sa buhay natin yung mga nawala sa atin this year? Ano pa yung mga parang nagiging, somehow, parang naging frustrations or naging regrets natin dahil nawala yun sa buhay natin. And of course, ito yung isa pang tanong, what do I hope for next year? Ano yung ina-expect natin para sa darating na 2026? May nabasa ako kanina sa Facebook. Nire-review ko nga kasi sabi, 2026 might be something worse will happen. Sabi niya gano'n. Kasi daw, dadami yung sasakyan, dadami yung mga e-bikes, dadami yung mga may motor, so magisiksikan na naman yan sa kalsada at wala namang ka-project daw ang government. Puro negative in short yung mga sinasabi niya doon sa post niya. Sabi ko, kung ganito yung expectation niya sa next year, ngayon pa lang, wala nang kapag-asa yung next year niya. Pero ano nga ba ang ini-expect natin na magaganap sa atin sa next year? However, sa lahat ng yan, ano yung na-gain natin, ano na-accomplish natin, ano achievements, ito yung dapat tinatanong natin sa sarili natin. According sa Bible, how close have you walked with God? Gaano tayo naging close sa Diyos this year, 2025? Gaano naging matamis yung pagiging anak natin sa Diyos at siya yung tatay natin? Gaano naging malalim yung relasyon natin sa Panginoon? Gaano tayo naging malapit sa Panginoon ngayong taong to? Di ba parang dapat siya yung question nating lahat bilang mga anak ng Diyos. Oo nga, no? Gaano nga ba ako naging close sa Diyos? Ilang beses ko kaya nabasa yung Bible this year? Ilang beses kaya ako nag-prayer meeting? Or ilang beses kaya ako nag-pray? Or ilang beses kaya ako nagsimba? Di ba gaano, dapat siya yung mga questions natin bilang anak ng Diyos. Of course, there are lots of blessings na dumarating. Pero more than sa mga blessings na yon, gaano ka nag-effort para maging close ka sa Diyos? Di ba? Somehow, hindi natatanong ng mga tao to eh. Gaano tayo kumilos sa taong to para maging mas closer tayo sa relationship natin sa Diyos. Di ba? And sabi nga, success is not measured only by achievements, but by intimacy. Kanino? Sa Diyos. Malalaman mong successful ka sa buhay kapag nakita mo na talagang meron kang close relationship sa Diyos. Di ba? Talagang yun yung pinaka-the best doon na success kasi after all ng lahat ng success sa buhay na to, kapag hindi ka naman nakapasok ng langit, sayang din. Di ba?
Parang yun nga yung malungkot dun eh. Sa araw ng kamatayan natin, wala naman tayo madadala. Diba? Pero, ang pinakamasakit doon, wala ka nang nadala, di ka pa nakapasok sa langit. So, ang pinaka-the best na success sa buhay natin ay yung magkaroon ka ng intimacy with God. And sabi mga, you may finish this year, sino po matatapos ang taon pagod? Diba? Or blessed, praise God. Like HS, may bagong sasakyan, i-dedicate natin mamaya. So si Chester, praise the Lord, di ba? Yung mga may babies di dyan, no, sabi next in line na daw sila. Amen? Di ba? Or sino yung magtatapos ng taon na broken? Di ba? Parang may mga brokenness na naganap, whether sa financial, or sa relationship, or yung asawa mo, di mo pa rin nadala sa Panginoon, or anak mo, hindi mo pa rin, or mag-end ka ng year, grateful ka naman. Di ba? Parang thankful ka. Yan, kagabi, nagbumuni-muni ako kagabi. And napamay day ako na, ano, thankful ako na praise God this year, buo yung pamilya, nakapag-celebrate ng, by the way, sa announcement pala din update, yung Give a Gift, naging successful siya dun sa Tunasan National High School. So, praise God na tapos natin yon. And then, nagkaroon tayo ng Christmas celebration, and then, with families, with church people, and so on. Parang thankful tayo, grateful tayo sa ginagawa ng Panginoon. But the greatest way to end the year is near God. Di ba? Yung masasabi mong, matatapos yung taong to, close kami ni Lord. Di ba? Yun yung the best na way na tatapusan mo yung taon, meron kang relasyon sa Panginoon. Amen? Yun rin yung pinaka-the best dito. So, more than sa lahat ng yan, di ba? God invites us not just to close sa calendar, kasi patapos na yung... Sino sa inyo may calendar na last na, di ba? December na lang yung pupunitin mo. Kasi ako, napunit na namin lahat ni Shemi yung calendar namin eh. Last na yung December, so pupunitin na siya sa Wednesday. Di ba? At matitira na lang yung pinaka-picture frame namin doon. So, pero gaano ka, ang invitation ni Lord pa rin is hindi lang magsara ng kalendaryo, kundi magkaroon tayo ng renewal sa ating relasyon sa Diyos. Amen? And sa lahat ng yan, let's pray muna. Father, we thank you po sa umagang ito. Salamat sa pagkakataon na makapag-aral lang yung mga salita. And Lord, we are thankful and grateful na sa huling linggo ng taong ito ay kasama ka namin at lagi kang tapat at mabuti sa aming buhay. At nananampalataya kami, Panginoon, na sa darating na bagong taon ay kung paano mo kaming sinamahan, tinaguyod, pinagpala, whether in the ups and downs ng aming buhay ngayong taong ito, ay lalo nyo pa kaming, Panginoon, sasamahan, tutulungan din, at maprotektahan sa darating na taon. Kaya naman, Lord, sa huling linggo na ito, na aming pag-aaral lang yung mga salita, ikaw po ang siyang papapurihan at maitaas, Panginoon. And Lord, pinili namin na mas maglaan ng panahon sa iyo sa araw na to. And we pray for your power to move sa buhay ng bawat isa, Lord, sa aming pakikinig ng iyong mga salita. We ask, Holy Spirit, to dwell and help us, Lord, to understand your words. Illuminate to us your words, Lord, at patuloy namin magkaroon ito ng application sa aming mga buhay, Panginoon, that as we end this year, Lord, we will end this year near you. Yung malapit kami talaga sa iyo. And kaya naman, Ama, nagpapasalamat kami sa kabutihan mo for all the things that you have done. Kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, dahil ikaw po ay laging tapat at mabuti sa aming lahat. Kaya naman, tanggapin mo po ang aming mga papurit pa salamat, Lord. At iniling namin mga mangyarang iyong kalooban sa aming buhay at i-cover mo po kami ng banal dugo ni Jesus sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. So, una, sa pag-aaral natin, sa pagtatapos natin sa taong to, is that we end the year by remembering God's nearness. Yung aalalahanin natin na malapit yung Diyos sa atin or malapit ang Panginoon sa atin. There are times, naramdaman niyo na ba yun? Yung parang ang layo ni Lord. Na-experience niyo na ba yun? Yung parang kahit anong pray mo, parang di sinasagot ng Diyos. And there are times na parang ang layo-layo sa Diyos, ang layo-layo ng pakiramdam natin sa presence of the Lord. Pero lagi niyo pong tatandaan ang pangako ni Lord. Sabi niya, the Lord Himself goes before you and will be with you. Yan. Ibig sabihin, yung Diyos natin, kahit saan ka magpunta, anuman ng sitwasyon sa buhay mo, lagi siyang nandun. And let's end this year na mag-reflect tayo with gratitude. Amen po. Mag-reflect tayo sa nangyari sa buong taon. Pero may punong-puno ng pasasalamat. Sabi nga, looking back, reminds us of one truth, that God was faithful even when the year was hard. Tama po ba? May mga nakikita akong post sa
ah, sa social media, grabe ka na 2025. Nabasa niyo ba yun? May mga post na nagreklamo sila sa taong 2025, grabe na. Di ba? Imagine yung mga corruption sa Pilipinas, yung mga flood controls na issues, and yung sinabi ng presidente na hindi sila makakapagpasko dahil sa kulungan na sila, wala pa rin nakukulong, di ba? So parang ang pangit ng sitwasyon sa bansa natin, and yung ekonomiya natin bumabagsak, yung dollar tsaka peso, grabe ni labanan. So, ang hassle. Pero still, sa kabila ng mga kabigatan, lahat ng mga pangyayaring masakit, na mapait, at kung ano-ano pang di magandang pangyayari, tapat pa rin po ang Diyos. Amen. Nananatiling faithful ang Diyos sa buhay ng lahat na nagtitiwala sa Kanya. Amen po? Sabi nga, intimacy grows when we recognize God's presence in every season. Amen? Mas lumalalim o lumalago ang ating relasyon sa Panginoon kapag lagi natin recognize, nandyan lagi ang presensya niya. Anumang sitwasyon, season ng buhay mo, kasama mo ang Panginoon. Amen? 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 Amen. So let's try. Number 1, God was present in every moment. Every moment ng buhay natin this year, naging present po ang Diyos. Amen? Lagi siyang nandun. God is our refuge and strength and ever-present help in trouble. Laging present ang Diyos, anumang sitwasyon ng buhay mo. Feeling mo lang yun na hindi, parang wala si Lord. Feeling mo lang. Tandaan nyo, laging manloloko ang feelings. Pero, laging tapat ang Diyos sa pangako niya na hindi kanya iiwan, ni pababayaan pa man. Amen? Pangalawa, sinustain ba kayo ni Lord? God sustained us through unseen dangers, di ba? May mga dangers sa paligid natin. Yan, favorite na verse natin to, they are new every morning. Great is thy faithfulness. Sabi nang, because of the Lord's great love, we are not consumed. Yan, hindi tayo napapahamak kasi may pag-ibig ang Diyos sa atin, for His compassions never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. Dahil tapat ang Diyos, isusustain ka niya kahit pa somehow, no? May mga unseen dangers sa paligid natin na hindi mo naman nakikita, na pwede ka nang ipahamak sana ng kaaway, pero lagi kang pinoprotektahan ng Panginoon. Amen po. Sobrang laki ng paghahawak ng Diyos sa kanyang mga anak para hindi tayo mapahamak kasi sinusustain tayo ng Panginoon. Since day 1, January 1 pa lang, hanggang ngayon na malapit na matapos, tapat ang Diyos natin na sustain tayo. Ano pa? At dahil dyan, syempre, deserve the Lord yung pagpapasalamat natin. Amen? Give thanks, sabi rin, in everything give thanks, or give thanks in all circumstances. Ano man yung sitwasyon mo, magpasalamat ka. Dahil kalooban ng Diyos, for this is the will of God in Christ Jesus. Kalooban ng Diyos na sa lahat ng sitwasyon ng buhay natin, ang kalooban niya, magpasalamat ka pa rin. Amen? Deserve ni Lord ng thanksgiving natin. Kahit pa parang di maganda yung mga sitwasyon na nangyari. Parang ano lang, alam niyo yung footprints in the sand. Diba? Sabi doon, we often notice God's presence only when we look back. And yung kantang may kanta yun. Footprints in the sand, He held me in His hand. He gave me strength to face the coming. Ano ba yun? Nalimutan ko na. Ang tagal lang sinon. Pero yung footprints in the sand, una, dalawang footprint yung nakikita natin, nakikita nung naglalakad. Kasi kasama niya doon si Jesus. Pero habang tumatagal, napansin niya, ba't isa na lang yung footprints dun sa likod? Bakit kaya? Kasi binuhat na siya ni Jesus. Binuhat na siya ni Lord. Masyado ka na nabibigatan, hindi mo na kaya, buhatin na kita. And sabi nga, what felt like walking alone was actually being carried. Amen? Kala mo mag-isa ka nung naglalakad ka, pero actually binuhat ka na. Binuhat ka ni Lord. Ang bigat mo nga lang. Hindi, joke lang. Binuhat ka ni Lord kasi nabibigatan ka na sa kabigatan mo. Kaya naman, si Lord na nagkusa. Amen? Praise the Lord. There are times na ang bigat-bigat ng sitwasyon natin, pero si Lord na ang nagkukusang buhatin tayo para mas magkaroon tayo ng kaginawaan. And this is the time, ito yung oras, para magpasalamat tayo sa Panginoon sa protection niya rin. Amen? Grabe kaya magprotekta ang Diyos. Lalo, yung mga nanay dyan, di ba? Yung mga may babies. Kitang-kita nyo paano protektahan ng Diyos yung mga anak natin. Tama? Di ba? Yung mga nagpapa-prayer request, so papasama sa prayer si ganito, papasama sa prayer si ganyan. Di ba? Pero praise the Lord yung pag-iingat ng Panginoon. Di ba? Kasama kasi talaga na lagi nagpaprotekta ang Diyos. O ano pa alalahanin nyo? Alalahanin nyo yung mga sinugot ni Lord na prayers. Marami ba? Marami bang sinugot na prayers si Lord ngayong taon? Marami, di ba? So, kung maraming sinagot si Lord,
Praise God, magpasalamat tayo sa Panginoon. Ano pa? Acknowledge yung faithfulness ni Lord. Naging tapat ba si Lord both yung private life mo tsaka sa public life mo? Naging faithful ba si Lord sa trabaho mo? Naging faithful ba si Lord sa family mo? Naging faithful ba si Lord sa personal mo? In every situation, dahil tapat ang Diyos, karapat-dapat lang siyang pasalamatan palagi. Amen? Next, end the year by renewing a surrendered heart. So, yan pa rin po yung team natin this month is surrendered heart, a generous life. Mag-renew tayo ng puso ulit sa Panginoon na Lord, isinusuko ko sa ito. Ayun yung tinatawag na repentance and realignment. Bakit? We need to repent of the things na naging hadlang, naging kahinaan, kasalanan natin this year na hindi nagpalago ng ating relasyon sa Diyos. At magkaroon tayo ng realignment ulit sa kalooban ng Diyos. Sabi ni David, "Search me, O God, and know my heart." Diba? Ito yung time to reflect na, Lord, i-search mo nga yung puso ko. Ano ba yung mga bagay na hindi mo kalooban sa puso ko? Ano yung mga kahinaan at kasalanan na hindi mo dapat nasa buhay ko ngayon? And Lord, forgive me kung nakomit ko sila. Okay, and sabi nga, intimacy cannot grow where sin is hidden or hearts are divided. Hindi lalago ang ating relasyon sa Panginoon kung may kasalanan tayong tinatago. And that's why, bago natin tapusin yung taong to, in order for us na mapalapit sa Diyos, kailangan ihingi natin ng tawad yung mga sin na yan. That's why, sa Wednesday, sa part na hinihingi natin ng tawad is yung buong taon, yung cross na susunugin natin. As we cross over sa 2026, iiwanan natin lahat ng crosses natin sa taong to para sunugin na. At pagpasok ng bagong taon, meron tayong renewed na hearts. Amen? And sabi nga, year-end is God's gracious pose to realign our hearts. Tama? Di ba? Nare-realign yung puso natin kasi sama binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos since magbabagong taon, magkakaroon ulit tayo ng bagong simula. New beginning. Bagong pag-asa, bagong pagkakataon, opportunity, na maayos muli ang relasyon natin sa Diyos kung may mga nag-fail tayo sa taong ito. And sabi nga, number 1 is that examine your walk with God honestly. Ano ba? Paano natin na-examine? Sabi ni Paul, 2 Corinthians 13:5, examine yourself to see whether you are in the faith. Yeah? Check nyo ngayon, nasa pananampalataya pa ba kayo? Test yourselves. Do you not realize that Christ Jesus is in you unless, of course, you fail the test? Nasa atin ang Panginoong Jesus. Amen? Through the Holy Spirit, kasama natin siya. Pero i-check natin, are you still in the faith? Meron ka pa rin bang pananampalataya sa Diyos? Ikaw ba ay nagtitiwala pa rin sa Panginoon? Ikaw ba ay kumakapit pa rin sa Diyos? Sa taong to, ilang beses ka na nagtiwala sa Panginoon sa mga sitwasyon mo sa buhay mo? Diba? Parang na kahapon nabanggit ni Far kasi, pagkatapos nilang kunin yung sasakyan nila from Batangas, saka lang kinabahan si Chess nung nakauwi. Nung from Batangas, 110 kilometers yung na-drive niya. From Toyota Batangas, drive niya sa sasakyan. Pag uwi, doon lang kinabahan. Pwede pala yun. Pati pala, nalalate din pala yung aftershock mo. Anyway, pero grabe yung pananampalataya ng Diyos. Kasi, Miches, yung mag-drive ka ng first time mula doon sa malayong lugar. Kasi may Diyos naman nag-iingat sa atin. Amen po. Ganun kahalaga yung pananampalataya. Hindi po mo man nakikita yung end result, pero nananampalataya kang gagawin ng Diyos. Amen? And that's why, ganun din sa atin ngayon. I-check natin, nagtitiwala pa rin ba tayo sa Panginoon o nilalagay natin sa sarili nating kamay yung mga sitwasyon or bagay sa buhay natin? Sabi nga, confess what hindered intimacy. Ano ba yung mga humadlang sa ating paglalim sa relasyon sa Diyos? Sabi ni David, when I kept silent, my bones wasted away through my groaning all day long. Yan. Ang tinutukoy ni David dyan, na dahil nga may mga kasalanan sa buhay niya, hindi tuloy lumalim-lalim yung relasyon niya sa Panginoon. Bato-bato sa langit, ang tamaan, magbago ng buhay. Okay. Isa rin sa mga hadlang sa ating relasyon sa Panginoon sometimes, yung mga early relationships natin sa tao or mga wrong relationships natin sa mga tao. Whether yan ay boyfriend mo o girlfriend mo o yan ay mga hindi kalooban ng Diyos na relasyon.
nagiging malaking hadlang yon. Kaya hindi tayo lumalago sa Panginoon. Ano pa? Yung too much sa mga habits, yung mga bagay na nagiging addictions natin. Na instead na naglalaan ka ng oras sa Diyos, nalalaan mo siya sa bagay na yan. Let's say, for example, cellphones, or screens, or games, at kung ano-ano pa. Not too much. I'm not saying mali yun. What I'm saying is kapag too much time mo dun sa bagay na yun, nagiging idolatry na siya. And somehow, nagiging malaking hadlang yon sa paglalim mo sa Panginoon. Kaya parang ano lang yan eh. Tatanungin ko ulit kayong lahat. Para sa ating lahat ng questions. Ilang beses ka nagbasa ng Bible this year? Diba? Ilang beses mo kaya siya natapos? Ilang beses ka kaya nag-prayer and fasting this year? Yung mga ganyang question, para yan sa spiritual life mo. Kaya lang kung di mo siya nagawa this year, nawa, pagpasok ng bagong taon, magkaroon tayo ng spiritual renewal na meron tayong heart or desire, goal, spiritual or faith goals, na talagang lumalim ang relasyon natin sa Diyos. By the way, magkakaroon tayo ng 21 days prayer and fasting next month. January 5 to January 25. 21 days prayer and fasting ng buong Sandalite Ministries. Anyway, so sabi mo, for day and night, your hands was heavy on me, sabi ni David. My strength was sapped as in the heat of summer. Alam mo sabihin nun? Nawalan na siya ng lakas dahil dun sa kasalanan niya. And sabi pa niya, then I acknowledged my sin to you. Ayan na, kino-confess niya na. And did not cover up my iniquity. I said, I will confess my transgressions to the Lord. And you forgave the guilt of my sin. Amen. Nagpapatawad ba ang Diyos? Amen. Yun yung pinakamasayang assurance na meron tayo sa Diyos. Na lahat ng kasalanan natin ay pinatawad niya. Amen? Kaya po tayo confident mag-pray. Kaya tayo confident lumapit sa Diyos. Kasi alam nating pinatawad yung kasalanan natin. Amen? Ano sabi ng Bible? Tanging kasalanan lang ang naglalayo sa atin sa Diyos. Pero pag alam mong pinatawad na ng Diyos yung kasalanan mo, makakalapit ka na sa Kanya. Even si Paul sa Ephesians 2, sabi niya, dati kayong malayo sa Diyos. You were alienated with God. Bakit? Because of your sins. Pero sabi ni Paul, but because of the blood of Christ, naailapit ulit tayo. We become near. We were brought near to God because of the blood of Jesus Christ. Dahil pinatawad tayo sa dugo ni Kristo, napalapit ulit tayo sa Diyos. Amen? Old Testament pa lang, pag-confess ni David ng kasalanan niya, may forgiveness na. And kaya ganun kahalaga na meron tayong relationship sa Diyos na malapit or close, intimate relationship para confident ka pa rin lumapit palagi sa Kanya. Amen? Next, return fully to the Lord. Isa pa yan. Kung may mga bagay tayong na-miss out this year dahil sa mga naging hadlang sa mga paglalim natin sa Panginoon, ay bumalik ka sa Panginoon ng buo. Diba? Sabi ni Joel, even now declares the Lord, return to me with all your heart, with fasting, and weeping and mourning. Bumalik kayo sa akin, sabi ng Panginoon. Ilan sa atin ang na-miss ang maraming devotions this year? Ilan sa atin ang na-miss yung pagbabasa ng salita ng Diyos? Ilan sa atin yung na-miss yung pagpapray? Or yung mga bagay na nagiging sana naging malapit ka na sa Diyos? Diba? Ilan sa atin yung hindi nakasimba ng first time ko this year, di ako nakapagsimba ng twice. So, 46 lang yung Sunday ko this year. Isang absent ko nung nagkasakit ako. Pangalawa, yung last week pala, yung kinasal yung kapatid ni Irish. So, dalawa lang. Pero, masakit pa rin sa akin yun. Hindi ako sanay na linggo, wala ako sa church. Kasi naging buhay mo na siya. Parang kung babalikan natin, gaano karami sa atin yung may ganyan. Parang, paano kayang dapat akong bumalik ulit kung ano yung basics of life. Balikan po natin yung picture ng alalahanin niyo po yung picture nyo nung unang nakilala niyo si Lord. Naalala niyo pa? Yung unang araw na nakilala mo si Lord. Naalala niyo pa? Anniversary namin ni Rish. Meron akong picture dun sa side ng computer ko. Ginawa ko pa yung gitna eh. Yun yung picture namin na
kasal namin, tapos nakaupo kami, tapos pinicturean kami na, ano na ata yun eh, nagpipreach si Papa nun. Tapos, bigla kami yung ginawaan. Yun yung picture na lagi ko tinitignan everyday. Hindi alam ni Rich yun. Ako lang nakakaalam. Kaya ako yung print doon. Para every time na natitignan ko yun, lagi kong nakikita yung init, yung tamis ng pag-ibig ko sa kanya nung araw na yun. Para hindi mabago. Na everyday, kung ano yung joy ko nung time na yon, ganun pa rin hanggang ngayon sa kanya. Diba? Nagets niyo po? Sa marriage namin yon. By the way, sabi ng Panginoon sa Ephesians 5, husbands, love your wives as Christ loves the church. Ngayon, bilang nagpapastor po, yung pag-ibig ko sa kay Rish, sa misis ko, ay gagaya ng pag-ibig ni Jesus sa church sa atin. And hindi ko nga pwedeng pagpastoran kayo kung hindi ko naman mawawagpastoran yung sarili kong pamilya rin. So kaya, pinoportray natin, not just palang ipakita lang, but I am applying yung principle ng marriage, principle ng families, galing sa salita ng Diyos para makita rin ng buong church na ganun dapat. Sabi ko nga sa ilang buwan ko na hindi nakakabisita nga, dahil di ako makapag-motor, sa ilang buwan ko hindi nakapag-visitation, HBS, pero na-realize ko sa ilang buwan na yon, lagi ko lang kasama yung pamilya. Lagi ko lang kasama si Rishi, Shemi, si Kaya. And sabi ko, hindi ko man nabibisita nga yung iba, yung members ng church. Pero I'm thankful na nag-i-stay kayo. Thankful and grateful sa mga workers natin dito sa church na sumusuporta pa rin sa paglilingkod natin sa Panginoon. And sabi ko nga, this years, marami akong mga na-miss out somehow. Pero babawi natin yan this next year. Yan. Next year po, January pa lang, napakadami na natin gagawin. Like yung mga Holy Bible Day sa mga schools. Meron tayo sa Lyceum, magkakaroon tayo sa Tunasan National High School, MNHS, BL Moon. Hopefully sa Feds, pumayag din sila magkaroon ng Holy Bible Day. So, January pa lang, fully book na ang ating mga schedules para sa ministries. And we believe na maraming gagawin ng Panginoon once we return to Him. Kaya kailangan nating bumalik sa Panginoon. Sabi ni Joel, render your heart and not your garments. Return to the Lord your God, for He is gracious and compassionate. Amen? Gracious and compassionate, slow to anger and abounding in love, and He relents from sending calamity. Praise God. Ganun ang Diyos. Pag bumalik ka sa Kanya, babalik din siya sa'yo. With compassion, with grace. Amen? Sabi nga, upon with many apps, running drains the battery. Pastor, tama? Sino sa inyo nagdi-declutter din kapag gano'n? Bago mag-year end, bago mag-New Year. Kami, nag-declutter kami noong nakaraan, marami-rami na nanawala, pero marami pa rin. Sa cellphone din, nag-declutter din ako. Ibig sabihin, nag-uninstall din ako ng mga unused apps. Kasi kumakain siya ng apps. Ganon din sa ating spiritual life. Divided hearts drain spiritual power. Kaya mahirap kapag divided ang puso natin sa Panginoon, mahirapan tayong maglingkod, mahirapan tayong lumalim sa relasyon natin sa Diyos. Kaya nga sabi ni Jesus, you cannot serve both God and money. Mahirap maglingkod sa dalawa. Either sa Diyos ka lang maglilingkod o sa pera ka maglilingkod. Mahirap pag dalawa yung master mo. Kailangan isa lang. Sabi nga, God calls us to what? To close what distracts us and return to Him. Kaya parang ngayon, try natin mag-reflection. Ano yung mga bagay sa buhay ko ngayon, sa buhay natin ngayon, na dapat na natin isuko, na dapat na natin alisin, or even mga habits or lifestyle natin this year na dapat natin baguhin, ayusin, para makabalik tayo ng tuluyan sa Panginoon. Di ba kung meron tayong mga, somehow mga kumakain na malaking oras sa buhay natin, kailangan ayusin na natin yon para makabalik tayo na maayos sa Panginoon. Pangatlo, end the year by resolving to walk closer with God. Di ba? Lapit tayo sa Panginoon na meron na tayong assurance o sigurado na tayo talaga. Mas magiging malapit tayo sa Panginoon sa pagpasok ng bagong taon. Si Enoch, he walked with God. Si Noah, he walked with God. Si Abraham, lumakad din siya sa Panginoon. Sina Moses, even in the Old Testaments,
Laging maraming lumakad kasama ang Diyos. Isa si Enoch na lumakad sa Panginoon at kinuha siya ng Panginoon. No, I'm not saying na kapag lumakad ka sa Lord, kukunin ka na niya. Hindi ganun. But the point is, huwag tayong papasok ng bagong taon nang meron pa rin tayong unforgiveness. Meron pa rin tayong sama ng loob. Huwag kang papasok sa bagong taon na bit mo pa rin yung lahat ng mga spiritual neglect kung tawagin. Yung mga pag-neglect natin sa devotion, pag-neglect sa Bible reading or meditation, sa prayer, yung pag-neglect sa mga gawain ng Panginoon, or yung parang wala na lang sa'yo yung pagsisimba. Alam niyo po bakit malaking advantage ng pagsisimba? Sa creation ng Diyos, although di tayo Sabbath day, di tayo Sabado nagsisimba, sa creation ng Panginoon, 6 days nilikha ang lahat, sa 7 araw nilikha ng Panginoon yung pahinga. Tama? Naalala nyo, Genesis 1? Doon sa puno, sa Garden of Eden, kung meron 3,000 or 4,000 trees doon, may isa lang na bawal. Tama? Out of all the offerings or gains, achievements, or harvest ng mga tao in the Old Testament, laging sinasabi ng Panginoon, yung tithes hindi para sa'yo. Napansin niyo, laging may portion ng Diyos. Laging may bagay na para sa Diyos. Kaya, ang advantage ng pagsisimba or yung paglalaan ng oras ng isang araw sa presensya ng Diyos, kasama yung mga tao niya, ang advantage nyon, sinasabi mo, Lord, pinapakita ko sa iyo na sumusunod ako sa mensahe mo o sa commandment mo, na meron akong isang araw na ipapahinga sa iyo. At dahil obedience yon, ang pangako ng Diyos, yung promise niya, yung rest, spiritual rest sa lahat ng mga anxieties, worries, fears na naganap sa nabong week. Ano pa? Yung renewal ng ating strength, na mapapahinga naman yung physical mo, yung pag-iisip mo rin sa mga bagay sa paligid mo. At yung blessing ng Panginoon para sa bagong week na harapin mo. Amen po. Kaya ang laking advantage kapag parang sanay ka na magsimba. Pero kapag parang nasanay ka na hindi mo dinadala yung sarili mo sa Panginoon paglinggo, i-check natin yung puso natin. Baka nanlamig na yung 90% niyan. At 10% na lang yung kumakapit sa Diyos. Kaya wag po tayo papasok ng bagong taon na bit-bit pa rin yun. Pumasok tayo ng bagong taon na mayroon ng restoration talaga. Yung ating devotion, restoration ng ating personal intimacy with God. Amen? So next, sabi niyan, intimacy with God is not accidental. It is intentional. Amen? Hindi po aksidente ang ating relasyon sa Diyos. Dapat intentional yan. May intention ka talaga. Decision mo na lumalim yung relasyon mo sa Diyos. Alam niyo po, hindi magmamatter sa harapan ng Diyos yung religion mo dito sa lupa. Ang magmamatter sa harapan ng Diyos kung relasyon ka, o meron kang relasyon sa Kanya. Bago ka pumasok ng langit, hindi mo pwedeng i-declare, Panginoon, naging ganito po yung religion ko, kaya papasok ako dyan. Walang pakialam si Lord sa religion natin. Bakit ko nasabi yon? Punta kayo sa Genesis chapter 5, chapter 6, chapter 7, chapter 8, chapter 9. O, di ba, binahaan ng Diyos yung mundo. O, nung pagkatapos ng baha, nagkaroon na ng bagong generation, si Shem, si Japhet. Tapos, bumuo sila ng Torre ni Babel. Alam niyo ba yun doon nabuo ang unang religion sa buong universe? The first religion sa buong mundo ay yung Tower ni Babel. Yung Tower of Babel. Ano sabi nila? Gumawa tayo ng torre na makakarating sa langit. Puntahan nyo, tanongin nyo lahat ng religion sa buong mundo. Anong meron sila? Anong promise nila? Dito ka sa religion namin, langit ka. Dito ka sa religion namin para makapasok ka sa langit. Ito yung religion namin, pasok ka sa langit. Tapos, at the end of the day, pag umarap ka na sa Panginoon, walang pakialam ang Diyos sa kung ano religion mo. Wala siyang paki doon. Kahit gaano pa katagal kahit gaano pa ilang taon na yung religion na yan, walang pakialam ang Diyos doon. Kasi ang tanging concern ni Lord, ikaw. Yung personal relationship mo sa Kanya. Kaya, para lumalim yung relasyon mo sa Diyos, be intentional. Gawin mong i-work out mo yan, na talagang maging decision mo, na Lord, gusto kitang makilala talaga. Yung dumating yung pamilya ni Irish, yung kapatid niya, tsaka yung mama niya,
Yung dalawa, kinausap ko, sabi ko sa kanila, alam niyo mga bata pa kayo. Pero huwag kayong uuwi sa inyo na walang nangyari sa inyo dito sa Muntinlupa. So pinatanggap ko sila sa Panginoon in short. Nasabi ko sa kanila, para hindi kayo maubusan ng pagmamahal sa tao, i-work out nyo yung relasyon nyo sa Diyos. Kasi ang Diyos ay pag-ibig. Amen? We love because He first loved us. Amen? At because God is love at nasa iyo siya, hindi ka mauubusan ng pag-ibig sa tao. Amen? Magawalan ka ng pasensya sa mga tao kapag sira ang relasyon mo sa Diyos. Pero pag maayos yung relasyon mo sa Panginoon, magiging loving ka pa rin, magiging patient ka pa rin, mamahalin mo pa rin sila, patatawarin mo pa rin sila, kasi nasa iyo si Lord. Amen? Kaya sabi ko, i-work out nyo yung relasyon nyo sa Diyos. Ganun din, i-work out natin yung relasyon natin sa Panginoon. Amen po? Sabi nga, finishing the year well means deciding how you will walk with God next year. We finish this year well, stronger, or better, pero dapat pagpasok ng bagong taon, kung ano yung naging lapses or mga weaknesses, sins, mga hindered things sa buhay natin, iwanan natin lahat siya. Be the best version of yourself pagpasok ng bagong taon. Amen? Piliin natin. Una, piliin mo yung daily fellowship with God. Pagpasok ng bagong taon, have a personal fellowship with God. Daily, araw-araw. Mag-journal. Balik tayo ulit sa pag-journal na January 1. Thank you, Lord, sa message mo na ganito and so on. Marami ng application ngayon sa cellphone, sa Android or Apple, na mga daily journal or daily devotions, Bible apps, na everyday, bibigyan ka ng mga guides or mga words mula sa Bible para maging devotion mo. Sobrang dami na. Yung U-Bible na version, yung daily devotion, Our Daily Bread, intouch.org na app. Marami ng klase ng applications na pwede tayong makapakinig ng salita ng Diyos. Tayo na lang yung inaantay ng Diyos kung magiging intentional tayo na magkaroon ng relasyon sa Kanya. Ano pa? Pursue God more than progress. Seek first the kingdom of God. Yun pa rin. Number 1 pa rin. Lahat ng bagay susunod sa'yo pag sumunod ka sa Panginoon. Amen? Gusto kasi natin kagad, parang shortcut. Wala kasing shortcut sa growth eh. Walang shortcut sa spiritual growth. Kaya siya growth, parang hagdan. Umaakit ka. Hindi pwedeng isang hakbang mo, nandun ka na sa pinakataas. Sorry. Walang shortcut sa spiritual growth and development. It is a daily communion with God, daily fellowship with God, para yung everyday na hinahanap at hinahanap ko siya palagi. Daily na inuna at laging siya yung number 1 sa iyo. Your first priority, first position sa buhay mo, and yung first prize ng buhay mo. Pag si Jesus palagi, ipapursue mo talaga siya. Kung ngayong taon marami kang pinursue na ma-achieve or goals, nawa, next year, ang i-pursue natin si Lord. Amen po. Pangatlo, step into the new year by faith pa rin. Amen? By faith pa rin. Commit to the Lord whatever you do and He will establish your plans. Amen? I-commit natin, Lord, every day ng 2026. I-commit ko to sa'yo. Kasi karapat-dapat ang Diyos. Di ba? Sabi nga, two people, sabi nga, ito pala, how much did I do? And the greatest question at the end of the year is not how much did I do, but how closely did I walk with God? Gaano tayo naging close kay Lord ngayong taon? Gaano nga ba? Sabi dyan, you may not know what the new year holds, but you know who walks with you. Amen? Hindi man natin alam kung ano mangyayari sa bagong taon. Imagine, nung kailan ba yun? Nung bago mag-pandemic, 2019, December. Di ang saya. Pagpasok ng January, biglang putok yung bulkan, di ba? Biglang nag-ulan ng mga,
Di nag-mass yung mga tao. Introduction pa lang pala yun sa mass. Kasi nung nag-March 15, ayun na. Dineklara na. Meron na tayong pandemya, di ba? 2020 yun. 5 years ago. Ngayon na naman, may bago na naman taon. Ano yung mga dapat nating maging pag-pray sa pagpasok ng January? Anong mga pwedeng maganap? May the big one pang inaantay na lindol. May mga bagyo na naman na paparating and so on. Di man natin alam kung ano magaganap sa future na yan. Pero ang question dyan, lalakad ka pa rin ba kasama si Lord? Ano man yung mangyari sa buhay natin? Matutunan po natin na sa bagong taon, i-commit natin yung buhay natin sa pananalangin. Mag-pray talaga tayo na mag-pray. Sabi ko dun sa dalawang kapatid ni Rish, nagdadasal ba kayo? Oo daw. Sabi ko, pinagpe-pray nyo ba yung pamilya nyo? Oo daw. Pinagpe-pray nyo ba yung sarili nyo? Oo daw. Pinagpe-pray nyo ba yung kami, nakakamag-anak nyo? Oo daw. Pinagpe-pray nyo ba yung school, pag-aaral nyo, sa mga teachers nyo, yung mga classmates nyo? Hindi daw. Yung sa kanila lang daw. Pinagpe-pray nyo ba yung government? Hindi rin daw. Sabi ko, pinagpe-pray nyo ba yung bansa natin? Hindi rin daw. Tatanungin ko kayong lahat ngayon. Gaano karaming beses nyo pinag-pray yung bansa natin this year? Gaano karaming beses natin, gaano tayong karaming beses nagkaroon ng concern sa sitwasyon ng bansa natin? Diba? And bagong taon na naman, kapag hindi tayo nag-pray, hindi lang as a church, but as an individual na nagpe-pray para i-bless yung bansa natin. Don't expect kung anong magaganap na maayos sa bansa. We need to pray as a church, as the body of Christ, as the children of God, na ipag-pray yung bansa natin para sa susunod na taon, itong bagong taon, ay magkaroon ng magandang direksyon. Amen? Sabi ko nga praise God, sa barangay kapoblasyon kasi ako. Ngayong taon, 2026, yung mga senior citizen ng poblasyon, ay magkakaroon na sila ng pension. O, di ba? From barangay, poblasyon. Blessing yon sa mga senior. Nakagaya ni Papa. Yan. Basta lahat ng senior citizen dito sa poblasyon ay magkaka-pension na. From barangay poblasyon. So, ang laking blessing nun. So, may good news na kagad. Sa poblasyon lang. Hindi ko lang sa ibang barangay. Pero ang point is, hindi natin alam kung ano yung pwedeng maganap next year. Pero meron tayong isang assurance na yung Diyos natin, hinaawakan tayong lahat. Amen po. Kaya nga, aside sa committing yung prayer life, establish po natin yung Bible meditation natin. Balik ulit tayo sa Bible study. Yan, sabi nga ni Rishakan, balik mo na yung online, OBS. Yan. Balik na tayo sa online Bible study ulit every Friday. Yan. So, naging busy tayo lahat lately kasi. Pero, ibabalik na natin yung online Bible study. Tapos, hopefully, makasakay na tayo sa motor, makapag-HBS na ulit. Yan, pagaling na rin naman ang yung God. Ano pa? Serve God faithfully in the coming year. January, February, March. O, yung March, ano meron? Ano meron po sa March? 90th year anniversary natin, di ba? 9 na taon na. Kasama natin ang Diyos. 9 na taon. Di ba? So, sa 90th year anniversary, kaya, andito pa rin tayo. 3 months pa lang yun. First 3 months pa lang. Diba? So, yun yung mga, maging faithful tayo sa pagpasok ng bagong taon na maglilingkod pa rin tayo sa Panginoon. Amen po? And last thing, sa Psalms 121 verse 8, sabi doon, the Lord will watch over your coming and going, both now and forever. Amen? Pwede ba natin i-claim yan? Pagpasok ng 2026, the Lord will watch over my coming and my going, both now and forever. Amen. I-declare nga natin yan, the Lord will watch over my coming and my going, both now and forever. O, declare nyo sa family mo, the Lord will watch over our family, their coming and their going, both now and forever. Amen? Yung mula January 1 hanggang December 31, ibe-bless ulit ng Panginoon. Yung buong pamilya natin, yung pagpasok ng bahay at paglabas ng bahay, saan man tayo magpunta,
iingatan tayo ng Diyos. As we end this year, draw near to God. Ay, meron pa ba dyan? Ayan. Draw near to God. Lumapit tayo sa Panginoon. As we end this year, we lay down every burdens. Iwanan natin lahat yan this year. And as we end this year, we step into a new year hand in hand with Him. Amen po. Side by side, kasama natin ng Panginoon. Hawakan ni Lord. Sabi nga, finish the year near God. Start the new year walking with Him. Amen po. Magsisimula tayo ng bagong taon, kasama pa rin natin ng Panginoon. Mas malapit at mas malapit sa Panginoon. Amen? Meron akong kakantahin. I-share ako sa inyong song. Ito, very striking message. Pero tungkol to sa pagiging thankful sa Panginoon. Sige, pakipalas yung lyrics. Yan, nandyan yun yung thank you, Lord. Paki-switch sa lyrics. Out top. Yan. Na-touch lang ako sa message ng song. And I hope mang-usap din sa inyo. Sige, Johnny. Yan. And thank you, Lord. Nakita nyo? Yan, kantayin natin. Sabi dyan, for all that you've done, I will thank you. For all that you're going to do. For all that you promise and all that you are is all that has carried me through. Jesus, I thank you. Once again nga, for all that you've done. For all that you've done, I will thank you. For all that you're going to do. For all that you promise and all that you are. It's all that has carried me through. Jesus, I thank you. And I thank you, Lord. And I thank you, Lord. Thank you for loving and setting me free. Thank you for giving your life just for me. How I thank you. Jesus, I thank you. Gracefully thank you. Thank you. So let's stand up. For all that you've done, I will thank you. For all that you're going to do. For all that you promise and all that you are is all that has carried me through. Jesus, I thank you. And I thank you, Lord. And I thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you for loving and setting me free. Thank you for giving your life just for me. How I thank you. Jesus, I thank you. Gracefully thank you. I thank. Once again, thank the Lord. And thank you for loving and setting me free. Thank you for giving your life just for me. How I
I thank you, Lord, and gracefully thank you, Lord, thank you, Lord, thank you. Once again we praise, thank you, Lord. Hallelujah. Oh Lord, we bless you and thank you sa huling Sunday ng taong ito. At sama-sama ka namin, Lord, pinasasalamatan sa kabutihan mo, sa katapatan mo sa aming buhay, Lord. You have been so, so good. So faithful, Father. And kaya naman, hayaan mo na pasalamatan ka namin at purihin ka. Lord, salamat because it is only by your grace alone. It is only for your grace, Lord, na kaming lahat ay narito. By your grace na kami po ay narito. At nagpapasalamat sa iyo sa pagtataguyod mo sa amin, Lord. Thank you, Lord, for carrying us all through all the things na naganap sa taong ito. And our hearts are full of gratitude, Lord. Nagpapasalamat sa iyo. Dahil ikaw po ay patuloy na nag-ingat, nagpala, nagtaguyod sa aming lahat, Panginoon. And kaya, Lord, as we end this year, we want to end this year, Lord, near you, mas malapit sa iyo. Tulungan mo kaming lahat, Lord, na mag-effort, na lalo kami magkaroon ng time to know you, to listen to your voice, to know you, Lord, through your words, sa inyong mga salita sa Bible, Lord. Lord, kung marami kami mga nagawang mga kasalanan, mga na-neglect, or mga pabayaan, Panginoon, na bagay or panahon sa taong ito, hinihingi po namin ito ng tawad sa iyo. And we confess, Lord, that we have all sinned against you and you alone. At kaya patawaran mo kami, Panginoon. Linisin mo kaming lahat sa pamamagitan ng banal na dugo ni Jesus. At gawin mo kaming malamit muli sa iyo. And Lord, help us to always know that you are near to us. Lagi kang malapit sa amin because your presence is in us. And Holy Spirit, thank you for loving us. Thank you for strengthening us. Thank you for giving us your joy. That we can enjoy this very life that you have given us, Lord. Kaya naman, salamat po, Panginoon, sa oras na to. Our hearts are full of gratitude, Lord, sa lahat ng kamanghamang ang ginawa mo rin sa taong ito. And then, Lord, sama-sama rin namin pinagpipray ang comfort mo sa buhay ng pamilya, Panginoon, ni Tita Annie, na naiwanan niya, Panginoon, sa buhay ni Nanay Sally, mga kapatid niya. Even, Lord, sa pong kamag-anakan nila. We pray, Lord, yung strength mo sa araw na to, Panginoon, dahil sa pagdala nila sa huling handungan ni Tita Annie. We pray for comfort, for encouragement sa kanilang buhay, Panginoon. And strengthen their hearts, Lord. Aliwin niyo po sila ng iyong presensya. And fill them, Lord, in the name of Jesus. At sa aming mga narito, Panginoon, sa mga nasa online din, Lord, pagpalain niyo sila, ang kanilang mga buhay. And Lord, we pray ang pagbabala mo rin, Panginoon, sa buhay ng mga anak mo na nanonood sa online. We pray, nasan man silang lugar ngayon, Panginoon, yung mga taga Bulacan, Lord, kana Eman, Lord, sa buong Santiago family, ingatan mo rin sila. Even, Lord, kana Kenneth, Lord, sa kanilang panonood din sa live, we pray for them that you're blessed, even yung marriage sila, Lord. And nawa soon, by next year, ay makasama na namin sila ng face-to-face, Lord, dito sa church. Pagwalayan mo rin, Lord, ang buhay ni Kad at ni Max sa kanilang pag-celebrate ng anniversary ngayon. We thank you, Lord, sa faithfulness mo sa marriage nila. And we thank you, Lord, dahil ikaw rin po ang magbibigay sa kanila ng lahat ng tulong at suporta mo sa kanila. Even sa work din nila sa Japan, patuloy mo silang pagpalain din sa pagbalik nila doon at pag-iingat mo rin sa kanilang buong pamilya. We pray, Lord, yung sa Father din ni Kat, Lord, ay patuloy mo siyang palakasin sa pangalan ni Jesus. We pray, Lord, yung memory niya, Panginoon, ay patuloy mong ingatan in the name of Jesus at patuloy mo pong bigyan ng mas mahaba pang buhay sa pangalan ni Jesus. Even, Lord, yung buong family nila, Lord, yung buong kamag-anakan nila, Mac at Kat, ay bless mo rin sa pangalan ni Jesus, Lord. And thank you, Lord, nakasama namin sila ngayon. Salamat din, Lord, sa faithfulness mo, Panginoon, sa buong ministry, Panginoon, ng Send the Light proper. Since January 1 this year, Lord, ay naging tapat ka sa aming buhay. And 3 months na lang, Lord, ay mag-celebrate na kami ng 90th year anniversary.
Kaya Lord, we declare yung blessing mo at pagpapala mo sa lahat ng mga kailangan at mga kakailanganin namin sa mga darating na araw, Panginoon. Especially sa New Year, Lord, sa pagpasok na to, ay bigyan mo kami, Lord, ng desire lalo na mas makilala ka pa. Mas lalo kami maging malalim sa iyo, mas lalo kami maging mataas ang aming pagkakilala sa inyo, Panginoon. At lagong also, Lord, we pray na mag-increase po ang aming pag-ibig sa iyo para lalo maging madali sa amin at sumunod sa iyo. Sa kalooban mo sa aming buhay, tulungan mo po kaming malaman ang kalooban mo sa aming lahat, ng nais mo maganap sa aming buhay. At tulungan mo rin kami magawa ito, Panginoon, at ma-accomplish yung kalooban mo sa aming buhay, Panginoon. Pagpalain mo, Lord, ang lahat ng mga magulang din na narito, Panginoon. We pray for your strength sa kanilang buhay, Panginoon, as they govern their families, Lord, or their loved ones, Lord. I pray that you strengthen all the mothers, all the fathers, Lord, in the name of Jesus. I pray yung provision mo, Panginoon, para sa kanilang pangangailangan sa pamilya, sa pangalan ni Jesus. Punuin mo po ang kanilang pamilya ng pag-ibig ng Diyos, ng kapayapaan ng Diyos, at ng kagalakan sa bawat isa, Panginoon. We pray, Lord, yung provision nyo sa financial na pangangailangan ng buong pamilya nila sa pangalan ni Jesus, na ikaw po ang mag-provide. Kung paano mong na-provide lahat this year, Lord, ay mas kaya mong i-provide yung mga kakailangan na namin by next year in the name of Jesus. I-bless pa rin, Lord, ang mga nagtatrabaho, lahat ng mga professionals, ano man yung mga career nila, Lord, I pray for health and strength, Lord. Tulungan mo sila sa bawat araw na kanilang pagkatrabaho, Panginoon. I pray for your promotion din sa kanilang mga buhay, Lord. Let they're increased, Lord, and sa lakad na kanilang ginagawa, and favor din sa kanilang mga katrabaho, sa kanilang mga boss, Lord. I pray yung pagpapala mo, Panginoon, na lagi mo silang samahan ng presensya mo at ng pabor mo sa pangalan ni Jesus, Lord. Strengthen mo sila, Lord, sa mga times na sila napapagod. Palakasin mo sila, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, at bigyan ng encouragement, Panginoon, sa lahat ng oras and motivation na sila po ay nagkatrabaho para sa iyo, Panginoon. Bless mo rin ng mga estudyante, Lord. Especially, Lord, sa matatapos na nilang bakasyon. Sa pagpasok nila muli ngayong January, Panginoon, ay pagpalain mo ang bawat na nag-aaral sa iyo mula kinder, elementary, high school at college, Panginoon. We pray na patuloy mo silang samahan, Panginoon, at tulungan na magiging example sa kanilang mga kaklase, Lord. I pray na makita si Kristo sa kanilang pag-aaral sa pangalan ng Jesus. Give them wisdom. I pray, Lord, na patulungan mo sila na mag-increase sa knowledge and understanding, Panginoon, so they can exemplify, Lord, yung estudyante na anak ng Diyos na nagtitiwala sa iyo, Panginoon. At naguyod mo po sila at pagpalain sa kanilang mga kakailanganin sa school, Panginoon. Ibilas mo rin, Lord, ang mga bata, Lord. We pray that they will grow in the grace and the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ, Lord. Pagpalain mo rin at pagalingin, Lord, ang mga may sakit na babies, Panginoon. Especially, Lord, sa Kiel. We pray, Lord, na hindi na siya magtae sa pangalan ni Jesus, Lord. We declare healing sa kanyang katawan, Panginoon. Even, Lord, lahat ng babies na narito at sa mga members ng iglesyang ito, Lord, we pray na maging healthy po ang kanilang mga anak, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. We declare, Lord, divine health sa bawat isa rin na narito, Panginoon, sa lahat ng mga nanonood sa online, Lord. We declare divine health na magiging maayos po ang aming physical na pangatawan mula ulo hanggang talampakan, Panginoon. Pagalingin mo po ang lahat ng sakit at karamdaman sa pangalan ni Jesus. At maraming salamat sa bayaya mo, Panginoon. We also pray, Lord, kay Ate Debden, sa kay Miguel at sa buong pamilya nila sa Belgium, Lord. Pagpalain mo sila at ingatan sa lahat ng oras. At tulungan mo rin si Ate Deb, Lord, na makapasa sa mga exams niya para sa Dutch language, Lord. We pray yung pagpapala mo rin sa lahat ng kanilang ginagawa ron. And soon, Lord, nananampalataya ka na may magkakaroon din ng gawain doon sa Belgium sa pangalan ng Jesus, Lord. And we pray, Lord, na lahat din, Panginoon, na mga naganap ngayong taon, Panginoon, iniiwan na namin ito, Panginoon, sa taong ito. And Lord, pinapalinis namin sa banal na dugo ni Jesus ang lahat ng mga naging hadlang sa aming buhay para kami ay maging malapit sa iyo. Patawarin mo po kaming lahat, Panginoon, sa aming mga kakulangan, sa mga ginagawa namin, Panginoon, na mga effort, Panginoon. At kung mga kulang pa ito, Panginoon, we pray na tulungan mo kami, Panginoon, na mas lalo pa magbigay ng buhay, Panginoon, para sa iyo, para sa kaluguran mo sa bagong taon na darating. And we ask, Lord, especially sa 31, Lord, as we have our New Year's Eve celebration, Lord, we pray na patuloy na magkaroon din, Panginoon, ng encounter sa iyo ang bawat isa as we declare, Lord, as we surrender everything, Panginoon, sa cross na aming susunugin sa Wednesday, Lord. We pray na ikaw po ang siyang patuloy na magbigay sa amin, Panginoon, ng courage at tapang, Panginoon, na isuko sa iyo ang mga bagay na hindi mo kalooban sa aming buhay, Panginoon. Na bago magtapos ang taong ito, ay mawawala na po ang lahat ng iyon at papasok kami ng bagong taon na may bagong simula, bagong pag-asa, bagong buhay, bagong kalakasan na galing sa iyo at bagong pagpapala rin, Panginoon. At ngayon pa lamang, Lord, iniling na namin na ang lahat din ng mga pagpapalang hindi dumating sa amin sa taong ito ay sa pagpasok
ng bagong taon ay matatanggap namin ito sa pangalan ni Jesus. Lahat din ng blessing na para sa 2026, para sa aming buhay, sa aming pamilya, para sa aming bansa, Lord, ay matanggap namin lahat sa pangalan ni Jesus, Lord. We declare, Lord, na magiging matagumpay ang bagong taon namin sa pangalan ni Jesus. Even Lord, salamat din Panginoon sa pagpapala mo Panginoon sa 10th year anniversary din namin ni Irish, Lord. Salamat sa faithfulness mo. And Lord, thank you Lord dahil meron kagandahan sa marriage and it is your perfect will Panginoon na maging matagumpay Panginoon ang aming mga marriages Panginoon. Kaya pagpalain mo rin Lord, even sa nag-anniversary din Panginoon ni Rodney at ni Nona, pagpalain mo Panginoon ang kanilang marriage din in the name of Jesus. Even sa lahat din Panginoon na mga may asawa Panginoon at mga mag-aasawa pa sa pangalan ni Jesus, we declare Lord ang pagpapala mo at provision mo sa aming mga buhay, Panginoon. And Lord, dinideklara namin today that this is the day that the Lord has made and we will rejoice and be glad in it, Lord. Kami po ay nagpapasalamat sa kabutihan mo. Salamat, Lord, for being our God, our Father, our Lord and Savior. And thank you, Lord, for being our all in all. Thank you, Lord, for this year, 2025. At sasalubungin namin ang bagong taon. Nakasama ka pa rin, Panginoon. Pipiliin ka pa rin na makasama hanggang makita ka namin ng mukhaan, Panginoon. Kung paano ka naging mabuti, naging tapat sa aming buhay, ay tulungan mo kami na maging mabuti at maging tapat din sa iyo hanggang makita ka namin ng mukhaan, Lord. Palaguin mo po ang aming pag-ibig sa iyo, Panginoon. Lalo pong mas maging malalim ang aming relasyon sa inyo. At Lord, we are expecting, Lord, na kapag nakita ka namin ng mukhaan, we shall hear those words, "Well done, my good and faithful servant, enter now to the joy of thy Lord." Maraming salamat dahil yun pa rin, Panginoon. Ang ninanasan namin still our ultimate goal is to be like Jesus, Lord. Mabubuhay kami sa mundong ito kagaya ni Kristo para hindi kami maiya sa inyo, Panginoon, sa araw ng paghuhukom, Lord. Because we will have this confidence, Lord, na kami po ay nabuhay kagaya ni Kristo. And Lord, it is our desire to be like Jesus sa aming pananalita, sa aming pamumuhay, sa aming pag-iisip, sa aming mga ginagawa, Panginoon. At maraming salamat, Lord. Even sa mga hindi po naka-attend ngayon, we pray, Lord, ang pag-iingat mo sa kanila, nasan man sila. And we pray, Lord, na maging makasama namin sila next year, Panginoon, sa bagong linggo muli na bibigay niyo sa amin, Lord, sa January. Lord, we pray, kung hindi pa namin nakompleto ang bawat pag-isimba namin ngayong taon, Lord, sa pagpasok ng bagong taon, Lord, bigyan nyo kami ng goal, Lord, maging faith goals namin na makompleto namin, Panginoon, ang lahat ng linggo na binibigay namin para sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, dahil ikaw rin po mangungusap sa bawat isa, Lord. Holy Spirit, speak to us, Lord, right now, at ikaw po ang magbigay sa amin ng conviction na alisin na po ang mga bagay na hindi mo kalooban sa amin. Para sa pagpasok namin ng bagong taon, Panginoon, ay mabubuhay kami na naaayon sa inyong kalooban, kalugod-lugod sa iyo, at magbibigay ng kaluguran araw-araw. Salamat po, Panginoon. Patuloy na takpan mo po kaming lahat ng banal na dugo ni Jesus, Lord. And we pray na ang banal na Espiritu ay samahan kami sa lahat ng oras. And we declare blessings about isa that the Lord will bless us and keep us. The Lord cause His face to shine upon us and be gracious unto us. The Lord lift up His countenance upon us and establish us in His peace, Lord. Maraming salamat po sa biyaya at pagpapala mo sa aming buhay, Lord. And we declare blessings, peace, and prosperity sa buhay ng bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen.